can smell the gold medal in a few seconds. And the Philippines has defended its SEA Games gold medal! Kagulat World, buong Thailand ang napatahimik. Sa mismong harap ng kanilang home crowd, sa mismong entablado kung saan inaasahan nilang sila ang magdikta ng kwento, isang bansa ang muling nagpatunay kung sino ang tunay na hari at reyna ng basketball sa Southeast Asia, ang Pilipinas. Gilas men, Gilas women, parehong ginto, parehong panalo. Isang malakas na sampal sa kahit anong duda. Hindi ito simpleng panalo. Ito ay kwento ng pagkabigla, pagkabasag ng kumpiyansa ng host nation, at pag-angat ng isang programang sanay na sanay sa ganitong eksena. Sa men's division, pumasok ang Gilas Pilipinas na maraming tanong. Ilang beses nagpalit ng lineup, maikling preparasyon, eligibility issues. Sa papel, dehado. Sa aktwal na laban, sila ang mas buo. Maagang sinubukan ng Thailand ang tapang ng Gilas. Umabot sa double digit ang lamang ng host. Ramdam ang pressure, ramdam ang luto, ramdam ang sigawan ng crowd. Pero imbes na matunaw, lalo pang tumibay ang loob ng mga Pilipino. Unti-unting hinigpitan ang depensa. Inisa-isa ang stops, kinain ang lamang, hanggang sa dumating ang sandaling bumaligtad ang kwento. Late surge, tahimik na execution, walang yabang, puro trabaho. 70-64, ginto. Ika-20 SEA Games title, back-to-back. At kung akala ng marami, ay doon lang matatapos ang sakit para sa host nation, mas lalong lumalim ang sugat. Dahil sa women's division, muling umangat ang Gilas women at kinuha rin ang ginto laban sa Thailand. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala. Hindi ito tsamba, hindi ito isang kuponan lang. Ito ay isang kultura. Men and women, parehong kalaban ang host, parehong hamon ang pressure, parehong resulta ang dulo. Ginto para sa Pilipinas. Sa gitna ng sigawan, panluluto at pag-asang mapanatili ang korona ng Thailand, isang realidad ang hindi nila naiwasan. Kapag basketball sa SEA Games, ang Pilipinas ang sukatan. Ito ang klaseng tagumpay na hindi lang ipinagdiriwang, kundi ipinagmamalaki. Dahil alam ng bawat Pilipino kung gaano kahirap ang dinaanan ng dalawang koponan. Walang perpektong preparasyon, walang ideal na sitwasyon. Ang meron lang ay disiplina, tapang at paniniwala sa isa't isa. Buong Thailand ang ginulat. Buong ASEAN ang pinaalahanan at buong Pilipinas ang muling napaangat ang dibdib. Double gold, isang bandila, isang sigaw, ginto para sa Pilipinas. Hindi ito ang eksenang inaasahan ng Thailand. Sa sarili nilang bahay, sa harap ng home crowd na handang magdiwang, isang bansa ang biglang sumira ng plano, ang Pilipinas. Buong Thailand ang ginulat ng sabay na kunin ng Gilas men at Gilas women ang SEA Games Gold, isang tagpong bihirang mangyari at mas lalong masakit para sa host nation. Hindi lang ito pagkatalo. Ito ay pag-agaw ng eksena, kwento at corona. Sa men's division pa lang, ramdam na ang tensyon bago magsimula ang laban. Thailand ang may advantage, home court, buong lineup, mahabang preparasyon. Samantalang ang Gilas Pilipinas, pumasok na punong-puno ng tanong. Ilang beses nagbago ang komposisyon ng koponan dahil sa eligibility rules. Maiksi ang preparasyon, walang kasiguraduhan kung paano magkiklik ang grupo. Sa papel, dehado. Sa puso, buo. Maagang ipinakita ng Thailand ang intensyon nilang dominahin ang laban. Mabilis ang opensa, maingay ang crowd. Umabot sa double digit ang lamang ng host. Sa ganitong eksena kadalasang bumibigay ang bisita. Pero hindi ang Gilas, walang panic, walang sisihan. Sa bawat timeout, malinaw ang direksyon. Kumapit sa depensa, kontrolin ang tempo, magtiwala sa sistema. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga tira ng Thailand na pumapasok sa simula ay nagsimulang magmintis. Ang bilis ay napalitan ng pilit. At sa bawat defensive stop ng Pilipinas, ramdam ang unti-unting pagkawala ng kumpiyansa ng host. Hindi ito biglaang pagbagsak. Ito ay dahan-dahang pagkaputol ng momentum. Habang papalapit ang second half, mas lalong tumigas ang Gilas. Bawat rebound ay ipinaglalaban. Bawat loose ball ay sinasalubong. Hindi mahalaga kung sino ang nasa loob. Ang mahalaga, pareho ang prinsipyo. Next man up. Walang bida. Walang takot. Ang dating lamang ng Thailand ay unti-unting natunaw, possession by possession. At doon dumating ang sandaling nagbago ang buong laban. Isang sunod-sunod na tamang desisyon sa opensa. Isang serye ng stop sa depensa. Ang dating maingay na arena ay napalitan ng kaba. Sa bawat puntos ng Gilas, mas lalong nararamdaman ng host na may mali sa kwento. Ito na ang late surge na hindi na napigilan. Pagdating ng huling minuto, malinaw na kung sino ang mas handa. Habang ang Thailand ay naghahanap ng big play, ang Gilas ay kalmado, organisado at kontrolado.
walang minadali, walang sinayang, hanggang sa tuluyang tumunog ang final buzzer, 70-64. Ginto para sa Pilipinas, back-to-back, ika-20 SEA Games title. Pero habang nagsisimula pa lang ang selebrasyon ng Gilas Men, may isa pang mas malaking balita ang bumubuo. Dahil sa kabilang bracket, ang Gilas Women ay papunta rin sa parehong destinasyon. At dun pa lang nagsisimulang lumalim ang sakit para sa host nation. Habang nagsisimula ng tanggapin ng Thailand ang masakit na katotohanan sa men's final, isang mas mabigat na dagok pa ang dumating. Sa women's division, sa parehong entablado at sa harap ng parehong home crowd, ang Gilas Women ay muling umangat at kinuha rin ang gintong medalya. Sa isang iglap, hindi na lang isang laban ang nawala sa host nation, isang buong basketball narrative ang nabura. Kung ang panalo ng Gilas Men ay kwento ng pagtitiis at composure, ang tagumpay ng Gilas Women naman ay kwento ng pagbawi at pagpapatunay. Matapos ang mga nakaraang kabiguan, pumasok ang koponan na dala ang bigat na expectation at ang tahimik na gutom na bumawi. Walang ingay, walang drama, puro trabaho. Mula unang minuto pa lang, malinaw na hindi sila nandun para makipagpalitan ng emosyon. Nandun sila para kontrolin ang laro. Habang sinusubukang itulak ng Thailand ang bilis at enerhiya, pinili ng Gilas Women ang disiplina. Mahigpit na depensa, mahingat na opensa. Bawat possession ay parang exam, walang pwedeng mali. Unti-unting napagod ang host sa kakahabol ng tamang execution ng Pilipinas. At sa bawat stop, lalong nawawala ang sigla ng crowd. Ito ang uri ng basketball na hindi mo kayang labanan sa sigaw lang. Sa kalagitnaan ng ban, malinaw ang kaibahan ng dalawang koponan. Ang Thailand ay umaasa sa momentum. Ang Gilas Women ay umaasa sa sistema. Kapag may nagkamali, may sasalo. Kapag may napagod, may papalit na handang gampanan ng papel. Parehong prinsipyo sa men's team, next woman up. Isang patunay na hindi isang koponan lang ang gumagana, kundi buong programa. Habang papalapit ang huling yugto, ramdam na ang bigat sa balikat ng host nation. Sa isang torneo, unti-unting nawawala ang parehong corona, men at women. At sa bawat basket ng Pilipinas, mas lalong nagiging malinaw ang isang mensahe. Ang dominasyon ng Pilipinas sa SEA Games basketball ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng kulturang marunong umangkop, lumaban at magtapos ng laban. Nang tuluyang maselyuhan ng Gilas Women ang panalo, kumpleto na ang kwento. Double gold. Men and women, sa mismong bahay ng kalaban. Isang eksenang mahirap tanggapin para sa host pero imposibleng ipagkaila. Hindi ito simpleng sweep, ito ay deklarasyon. Sa puntong ito, hindi na lang tagumpay ang ipinagdiriwang ng Pilipinas. Isang identidad ang pinagtitibay. Na kahit anong setting, kahit anong pressure, at kahit anong hamon, may isang katotohanang paulit-ulit na bumabalik. Kapag SEA Games basketball na ang usapan, ang Pilipinas ang pamantayan. At habang tahimik ang arena, malinaw ang sigaw ng buong bansa. Hindi lang tayo nanalo. Pinatunayan natin kung sino tayo.